Nalinisan ko na rin pala yung aking mga filter media. Tapos bumili ako ng mesh bag. Ito ay filter media mesh bag. Nabili ko to sa iOS Aquatics. Thank you so much, Ira. Ito yung mga filter media na ilalagay natin dun sa ating overhead sump. Tapos order na lang siguro ako ng 8D filter katulad dun sa aking 100 gallon tank. Yun yung ilalagay natin dun. Now ay bubuksan na natin itong ating stock water para mapunan na ng tubig itong ating flower horn tank. I-max ko lang to. Ayan. Nakikita nyo. Ayan ay galing sa aking stock water. So pupunuin lang natin yung sump. Aandar yung tubig papunta dito. Tapos babagsak papunta dun. Nandito lang ako nakaupo sa tapat ng aking flower horn tank. So makikita nyo na nagre-refill na ng tubig itong ating tank. By the way, ito pala ay katabi ng ating drip shallow tank. Sa baba nito, 75 gallon tank. Perfect tambayan talaga to. Grabe, sobrang sarap tumambay dito. Ayan, inom-inom lang tayo milk tea. Tapos ayan, hintayin lang natin ito mapuno para makita natin kung gumagana na siya talaga. Ngayon na nakalubog na ang ating submersible pump, siguro ititigil ko muna yung tubig or tatasin lang natin ng konting-konti pa. Tapos ite-testing ko na kung gumagana na yung mga pipes natin na nakakonect dun sa ating pump. Tapos mamaya, pagka-drain natin ng tubig, ay testing ko rin yung drain pipe na kinabit natin dun sa other side. Sobrang sarap panoorin and ang sarap pagmasdan na konti-konti nang nabubuo yung mga dating imagination ko. By the way guys, ito muna yung last project ko for 2023. Dahil next year ay meron tayong super duper pasabog na project. It's something na hindi nyo may expect na magagawa ng drip. So, abang-abang talaga yun. Ngayon nakasaksak na yung ating submersible pump and tingnan natin doon ay umaagos na yung tubig papunta dito sa ating overhead sump. Pababa doon, nakakatuwa, gumagana siya ng maayos. Tingnan natin kung may leak. Ito yung connections ng aking submersible pump. Looking here, looking good naman. Wala siyang leak. Ito rin, wala rin siyang leak. Ito hindi nakakonect to eh. Nakasuksok lang talaga siya. Pero hindi naman siya nagli-leak, which is perfect. Tapos ito naman yung drain pipe natin. Ito mamaya bubuksan natin para tanggalin itong ating unang banlaw dito sa 75 gallon tank na to. By the way guys, ito palang ilaw natin ay nagbabago ng kulay. So pag pinatay siya, binuksan, pwede siyang white and blue. Pinatay pag binuksan, pwede siyang pula. Pag pinatay binuksan, pwede siyang purple. Yung purple muna yung ginamit ko. So far nakikita pa yung mga scratches. Pero kapag nakalubog naman siya sa tubig, hindi naman kita yung mga scratches nitong ating second hand na 75 gallon tank. Now buksan na natin itong ating drain pipe kasi i-drain na natin ang ating 75 gallon tank. Tapos isara natin itong sa taas. Ayan. Makikita nyo na doon lumalabas na yung tubig. So dito po sa labas nagde-drain yung tubig. Okay lang yan. Ayan yung itsura ng ating 75 gallon tank sa labas. Pag nag-crystal clear yung tubig niyan, sobrang gandang view niyan dito sa labas. Nag-water change ako kung sakali. Diyan ko i-drain yung tubig papunta dito. Tapos papunta dun sa kanal. Ayun yung kanal. Ayan na po ang ating 75 gallon tank. Now puno na ang ating flower horn tank. Papalipasin ko lang yung gabi bago ako maglagay ng test fish. Ito ay hintayin natin mag-clear out. Kapag okay na yung tubig natin, then ilalagay na natin dito si Snow. So habang nanonood kami dito ng mga pamangkin ko, biglang nag-crack yung 75 gallon tank. Dun sa gitna yung crack niya. Dun pa ganyan. Hanggang dun sa dulo. So ayan. So ano nang gagawin natin?